Okay po, isa pong mapagpalang gabi po muli sa atin pong lahat. Purihin po ang ating Panginoon sapagkat siya po ay araw-araw ay mabuti po sa atin sa kabila po ng ating mga pagkukulang, sa kabila po ng ating pong mga failures, sa dami po ng ating pong mga bagay na hindi nagampanan para po malugod at maluwalhati ang ating pong Panginoon. Ay siya po ay nananatiling mabuti po sa ating pong lahat. So, welcome back again sa atin pong daily Bible study every 7 p.m. Sa bawat nais na maunawaan po ang Biblia po sa tulong at sa biyaya po ng Panginoon na ibinigay po sa atin upang ito po ay maibahagi. Ano ho? So, as part po ng atin pong review, ng atin pong Bible study, natapos po natin ang hanggang sa kwento po ni Isaac na siya po ay inihandog bilang manifestation po ng gagawing paghahandog ng ating Panginoong Jesucristo ng kanya pong buhay doon sa krus ng Kalbaryo. At ngayon naman pong gabing ito ay samahan niyo pong muli kami sa ating pong pag-aaralan tungkol po sa kwento naman po ng isa pong napakahalaga pong pangalan sa Biblia. So, pag-uusapan po natin ngayong gabi at pag-aaralan, yun pong katauhan po at yung pagliligtas ng ating Diyos sa buhay po ni Jacob. Ano po? So, medyo mahaba po yung kwento sa buhay po ni Jacob sapagkat ako po'y naniniwala na siya po'y may mahalaga pong bahagi po sa buhay nating mananampalataya. Sa kwento po ng buong Biblia, makikita po natin mamaya yung significance ng kanya pong buhay, at sino siya, sa panahon natin ngayon, yung pangalan na yon ay ating pong kinikilala pa rin hanggang ngayon. So, samahan niyo po ako sa pagbasa. Of course, ito po ay isang Bible study. Dapat po ay meron din kayong sariling Biblia. Mga minamahal ko pong tagapakinig, ang pagiging Kristiyano po ay hindi po pangalan o yung tayo po ay nabinyagan sa Romano Katoliko. Pag tayo po ay walang Biblia at hindi po tayo bukas ang ating isip at puso sa salita ng Diyos, hindi po tayo tunay na Kristiyano. Sapagkat ang tunay na Kristiyano po, sila po yung mga nagmamahal sa salita ng ating Panginoon. So, I challenge everyone who is listening right now na kung wala po kayong Bible, pwede naman po kayong gumamit ng mga Bible po na free. Meron pong mga Bible na makakapal na galing po sa kung saan-saan. Pwede nyo po yung gamitin. Medyo iba nga lang po yung words, pero yung pong pinatutungkulan naman po ay iisa. So, samahan nyo po ako sa pagbasa ngayon pong gabing ito sa Genesis chapter 32 from verse 22 hanggang verse 30. Genesis chapter 32 from verse 22 hanggang verse 30. Samahan niyo po ako sa pagbasa. At siya'y bumangon ng gabing yaon at isinama niya ang kanyang 2 asawa at kanyang 2 alilang babae at ang kanyang 11 anak at tumawid sa tawiran ng Habok at sila'y kanyang isinama at itinawid sa batis at kanyang itinawid ang kanyang tinatangkilik. At naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. At nang makita nitong siya'y hindi manaig sa kanya ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya at ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. At sinabi, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mabasbasan. At sinabi niya sa kanya, anong pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel. Sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nanaig. At siya'y tinanong ni Jacob at sinabi, ipinamamanhik ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi,
bakit ka nagtatanong ng aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. At tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Peniel, sapagkat aniya'y nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. So, as an application of Christian life, makikita din po natin sa kwento pong ito, yung isa pong mensahe ng Diyos mula po sa buhay po ni Jacob as a believer of God, ay tayo po ay merong dapat gawin. Meron po tayong dapat na sikapin sa ating pong buhay. At bago po tayo pumunta po doon, tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, kinikilala po namin ang aming mga sarili na kami po ay hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Without your grace and mercy, and without your blood in the cross of Calvary, kami po ay karumal-dumal sa iyo pong harapan. But we thank you, Lord, na kami po ay iyo pong iniligtas. Binigyan po ng buhay na walang hanggan. Salamat po na binigyan niyo po kami ng kagalakan na mag-aral po ng iyo pong mga salita. Dalangin ko rin po, Ama, sa gabi pong ito, sa sino man pong tao na nakakapakinig po ng video at ng aral na ito, kung hindi pa po siya nakakakilala sa iyo, Panginoon, tulungan mo siya, maawa ka sa kanya, bigyan mo siya, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. At sa istorya pong ito, makita po namin ang iyo pong pagliligtas. Samahan niyo po kami at muli po, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ang latang ito'y aming dalangin sa iyo, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Okay, once again po, magandang gabi po muli sa atin pong lahat. So before we proceed, dun po sa mga malalalim po na aral po ng Biblia ngayon pong gabing ito, no? Ay atin muna pong pupuntahan ang kwento po na kung saan po ay nagsimula po ang buhay po ni Jacob. So, mga minamahal ko pong kapatid, at tagapakinig sa gabi pong ito, ay of course, maganda makita po natin kung saan po nagsimula si Jacob. No? So, una, alamin natin kung sino ba si Jacob. Who is Jacob in the Bible? Sabi po ng Biblia, ang kanya pong ama ay si Isaac at ang kanya naman pong ina ay si Rebecca. Makikita po natin, na si Isaac po ang kanya pong tatay ay si Abraham. As we go back to the latest Bible study, makikita po natin na si Abraham po ay nagkaroon ng anak kay Sarah sa kanila pong katandaan. At alam niyo po ba na naulit po yung tagpo na kung saan si Isaac po ay nagkaroon din po ng asawa, which is si Rebecca, at sila po ay hindi po magkaroon ng anak sapagkat baog din po si Rebecca. At makikita po natin sa kwento po sa Genesis chapter 25, nandun po yung account na kung saan ay nanalangin po si Isaac, at siya po ay maningas na nanalangin para sila po'y pagkalooban din po ng anak. So makikita po natin na tinugon po ng Diyos, yung pong dalangin po nito pong si Isaac sa Genesis chapter 25. Atin pong basahin para naman po mas maging maliwanag ang atin pong Bible study. So, Genesis chapter 25 verse 21 to 26. At nanalangin si Isaac sa Panginoon dahil sa kanyang asawa sapagkat baog. At nadalanginan niya ang Panginoon at si Rebecca na kanyang asawa ay naglihi. At nagbubuno ang mga bata sa loob niya at kanyang sinabi, kung ganito'y bakit nabubuhay pa ako? At siya yumaong nagsiyasat sa Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata at 2 bayan ay papaghiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan. At ang matanda ay maglilingkod sa bata. So, makikita po natin dito, yung pong prophecy. Ito pong
tagpong ito ay inihula po ng Panginoon na kung saan ay itatayo po ang dalawang bansa, mga kapatid. So, specifically po, nais kong sabihin sa inyo na ito pong dalawang bansang ito po yung bayan ng Diyos at yun pong bayan po na kung saan po ay dito magmumula po yung bayan po ng mga Gentiles o yung mga hindi po mananampalataya or what we consider na hindi po piniling bayan ng Diyos. So, dalawa lang po, piniling bayan ng Diyos at yun pong hindi piniling bayan ng Diyos. So, makikita po natin sa story na sinabi po dito na dinig ng Diyos ang dalangin po ni Isaac at naglihinga po o nagdalang tao po si Rebecca. So, si Rebecca po yung nagdalang tao, hindi po si Isaac. Ano ho? So, natural po, hindi po siya magdadalang tao dahil lalaki po si Isaac. No ho? Ang nagdalang tao po, of course, yung kanya pong asawang Baog. So, sa Diyos po kasi, kahit Baog, kaya niya pong gawin yon. Na si Rebecca po, kahit Baog, siya po ay magdalang tao. At siya po ay nabuntis. At makikita po natin dito, na nasa tiyan pa lamang po ay nagpapambuno na. Ano yung ibig sabihin? Kumbaga po sa bata, kung kayo may anak, yung inyong anak ay nag-aaway. So makikita po natin sa istorya po, nasa tiyan pa lamang po ito pong anak ni Isaac ay kambal. So kasi alangan namang mag-away po mag-isa yung bata. So kaya po lumabas po sa tiyan po. Sa kwento, dito po sa Genesis chapter 25, starting sa verse 21 to 26, ikikwento ko na lang po ng konti sa inyo. Meron naman kayong Bible dyan para inyo pong tingnan kung nagsasabi po ako ng totoo. So, according to the Bible, ay ang una pong ipinanganak ay si Esau. So, si Esau po ang panganay. Of course, kung sino yung unang inilabas, siya po yung panganay. At makikita po natin, na nung inilabas po si Esau, ay nakakapit po sa sakong, ito pong si Jacob. So, dito na po nagsimula yung kwento po ni Jacob. So, here comes the story. Makikita po natin yung pinakang highlights ng buhay po ni Jacob. So, makikita po natin, mga minamahal, na ipinanganak nga po ang dalawang bata sa pamamagitan po ni Isaac at ni Rebecca. Ang pangalan po ng isa ay si Esau at ang pangalan po ng isa ay si Jacob. Si Esau ay naging mangangaso o what we call hunter. Siya po ay magaling o malakas ang pangangatawan. At si Esau naman, si Jacob naman ay lalaking tahimik. Alam niyo, ito pong si Jacob ay isa pong taong bahay. Kumbaga po, sabihin na po natin ayaw niya nung gawain na ginagawa ni Esau. At makikita po natin sa kwento po na dahil nga po si Esau ay mangangaso at kumakain po si Isaac ng kanyang pinangangasuhan, ay inibig po ng higit ni Isaac ang anak niya pong si Esau. At sa kabaliktaran naman po nun, si Jacob naman dahil taong bahay ay mas inibig siya ng kanyang ina na si Rebecca. So makikita po natin yung highlights po sa kwento, kung bakit ito nangyari. So second po na nangyari po, na nung si Esau po ay galing po sa pangangaso, ay siya po ay umuwi sa kanilang bahay at nadatnan niya po si Jacob na nagluluto, Si Jacob po ay nagluluto ng isa pong pagkain, yung sabaw, at gutom na gutom po ito pong si Esau, ay sabi niya po kay Jacob, ako'y pakainin mo, gutom na ako, bilisan mo, pakainin mo ako. Pero, makikita po natin sa story, na ito pong si Jacob ay isang tusok. So, ano ang ginawa ni Jacob? Sabi ni Jacob, sige, pakakainin kita, ibibigay ko yung gusto mo, pero, mangako ka sa akin, na ibibigay mo sa akin, o ipamamana mo sa akin yung birthright o yung pagiging panganay, So sabi naman ni Esau, ako naman ay mamamatay din, ay aanin ko gayang birthright na yan, So makikita po natin dito, kumain po si Esau nung luto ni Jacob
At pagkatapos po nun, ay sila po ay nagkaroon po ng tipan, na ang magiging panganay na po sa kanila ay ito pong bunso. Kaya ang sabi dito ng Panginoon, yung panganay maglilingkod sa bunso. Yun po ang ibig sabihin po nun. So, nangyari po itong kwentong ito, dahil meron po itong significance. So, punta po tayo dun sa next highlight ng story, na kung saan, nung time na malapit na pong mamatay ang kanilang amang si Isaac, ay tinawag niya po si Esau, sapagkat siya nga po yung panganay, ay upang maibigay yung basbas o yung tinatawag na bendisyon. Alam niyo po, pag pinag-usapan po sa Biblia po, ang basbas o bendisyon, yan po yung napakahalaga. Sapagkat yung pong katwiran ng Diyos ay nagpapatuloy po sa tinatawag na bendisyon dun po sa kwento po sa Biblia. So, pag pumunta rin po tayo sa buhay po nating practical, ay mas kakaiba po yung buhay po na yung anak po, halimbawa, mag-aasawa ka, meron kang magulang. Mas maganda na mag-aasawa na hiningi mo yung bendisyon ng iyong magulang. Hindi yung nag-asawa ka na lang na parang wala kang magulang, na walang gumagabay sa iyo. Pumili ka ng iyo, humanap ka ng iyong mapapangasawa at nakakalungkot, may mga nagsisipag-asawa po na hindi po dumadaan sa tamang proseso. So, what I mean is, buntis na. So, malalaman na lang ng nanay, buntis na. So, napakadaming ganyan. Pero alam nyo, makikita nyo po sa kwento po sa buhay po ni Jacob, na siya po isa pong lalaking maginoo. Isa lamang po sa gusto kong sabihin po sa inyo, na nung panahon pong ito ay bagaman hindi kalooban ng Diyos na magkaroon sila ng maraming asawa, gayon pa man po ay makikita natin sa kwento po na si Jacob po ay nagkaroon po ng ilang asawa. More than one ang kanya pong naging asawa. So makikita po natin sa history po na hindi naman po yun sinang-ayunan ng Diyos. Hindi po yun kalooban ng Diyos. So may mga consequences yun sa buhay po ng mga propeta, ng mga tao ng Diyos na nag-asawa ng higit sa isa. So, mga minamahal, ano po ang nangyari? Ang ginawa po ni Esau, dahil sabi ng kanyang ama, ay ipaghanda mo ko ng makakain at ibibigay ko sa iyo yung basbas. So, dahil nga po, ito pong si Rebecca, mahal niya po ang kanyang anak na si Jacob. Makikita po natin sa story na ito pong si Rebecca po ay kinausap ang kanyang anak ni si Jacob at sabihin na po natin sila po ay nag-usap para dayain ang kanilang amang si Isaac. So makikita po natin sa kwento, so ano yung nangyari? Ito pong si Jacob ay ipinagluto ng kanyang inang si Rebecca at pinagsuot po ng damit na kung saan ay amoy, mangangaso at saka po yung mabalahibo. So, anong ginawa po ni Jacob? Lumapit siya sa kanyang ama, at sinabi niya, narito na po ang inyong anak na si Esau. Sabi naman ni Isaac, palibasa, malabo na ang kanyang mata, bulag na po si Isaac, hindi niya na po maaninaw yung itsura. So, sa pamamagitan na lamang po ng paghaplos, ay doon niya malalaman kung yun nga baga ay si Esau. Dahil si Esau po ay maraming balahibo. At halos puno yung kanya pong katawan po ng balahibo according to the Bible. So, makikita po natin sa kwento, na sabi po ni Isaac, ang boses mo ay boses ni Jacob, pero ang iyong katawan ay katawan ni Esau. Gayun pa man po, dahil naroon na po, at mabalahibo nga po si Jacob, makikita po natin na ibinigay po yung bendisyon kay Jacob. So makikita po natin mga minamahal na dito po sa tagpong ito ay napakatuso po ni Jacob. So, yan po isa po sa napakaganda pong kwento po sa Bible na mababasa po ninyo, which is meron po talaga itong significance.
So, punta po tayo dito sa significance po nung pagbebenta. Ano ho? Yung basbas ay napunta po kay Jacob. Natural po. Isa pong malaking kasalanan yon sa kanyang kapatid na si Esau. At doon nagsimula po na ito pong si Esau po ay nagtangka o sabihin na po natin na nagalit po sa kanyang kapatid na si Jacob. So mga kapatid, nakikita po natin sa Biblia po, no, na ito pong si Jacob, siya po ay tuso, ano, siya po ay mandaraya, siya po ay gumagawa ng mga bagay na kung saan po ay hindi po kalooban ng Panginoon. Tulad din po natin, mga minamahal, wala po tayong pagkakaiba po kay Jacob, no? So, sa story po ni Jacob, kukunin po natin ang pagliligtas ng Diyos. Lagi niyo pong tatandaan, hindi porke po gumawa ng masama, wala na pong puwang sa langit, o wala na po tayong pag-asa papunta po sa langit. Alam niyo po, sa Biblia, yung mga tao pong akala mo'y walang ginagawang masama, sila po yung walang pag-asa. Sila po yung walang puwang, at sila po yung mga taong hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. So makikita po natin sa story, mga kapatid, na na-realize po ni Jacob yung kanya pong mga kasalanan. Kung bakit nga po siya ay nagtago, ano ho, at makikita po natin sa kwento yung mga ilang glimpse na kung saan po ay si Jacob po ay iniligtas ng Diyos. So number 1, yung bendisyon. Mga kapatid, sa Biblia po, yung bendisyon po, yun po yung sa panahon po natin ngayon ay parang power po yun ng Holy Spirit. So, nung unang panahon, ganun po yung paraan po nila. Na yung basbas po ng Diyos dumadaan po sa isang tao. Pero sa panahon po natin ngayon, by the power of the Holy Spirit, through the preaching of the gospel of the Lord Jesus Christ, we accept that vindication. So, tayo po ay tinatanggap natin. Mga kapatid, nung pong si Jacob ay binasbasan, tinanggap niya po yung basbas po ng kanyang ama. At ito po ay may halaga sa kanya. Pero alam niyo po sa kwento, bakit po nagalit si Esau kay Jacob? Kasi ang ibig sabihin kasi kay Esau po noon, yung bendisyon na yon, mapapapunta sa kanya lahat ng kayamanan, lahat ng pera, lahat ng ari-arian. Ang habol po ni Esau, mga kapatid, ay material things. Indifference po kay Jacob, ang mahalaga kay Jacob yung basbas ng Diyos sa kanya pong buhay. So mga kapatid, makikita po natin yung blessing from his father. So mga kapatid, ako po bilang mananampalataya ng Diyos, nakikita ko po na yung pong generation po, halimbawa ako, magkakaroon ako ng anak. Alam nyo po, malaking porsyento na wala akong gagawin kundi ipasa po yung aral at katotohanan na natutunan ko po mula po sa salita ng Panginoon. No? Pero kung ang tao po wala namang relasyon sa Panginoon, ituturo niya sa kanyang anak. Di ba? So, salamat na lamang po. At ako po ay sa ibang kaparaanan po ay tinawag sa kaligtasan ng ating Panginoon. Pero alam nyo po, isa po sa paraan ng Diyos yung pong kanya pong bendisyon o yung kanya pong calling. No? So maliwanag po, tinanggap ni Jacob ang pagpapala mula po sa kanya pong ama. Hindi po material po yun, mga kapatid. So unlike po ng mga unbeliever, kaya gustong sila po yung maging tagapagmana nung basbas o yung last will and testament dahil po ng kayamanan. So may pagkakaiba po sila. So si Jacob po is spiritual, ito namang si Esau material. So mga kapatid, let's go to the next thing na nakita ko po para makita natin yung kaligtasan. Alam niyo po ba na in the book of Romans, ipinaliwanag po ni Apostol Pablo kung paano pong si Jacob ay iniligtas ng Diyos. Buksan po natin, Romans chapter 9. Romans chapter 9. Ito po ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa Romans chapter 9. Sabi po ay, nakasulat po dito sa Biblia,
Romans chapter 9, verse 7. Ni sapagkat sila'y binhi ni Abraham ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. Sa makatwid ay hindi mga anak sa laman ng mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako'y siya'y ibibilang na isang binhi. Sapagkat ito ang salita ng pangako, ayon sa panahong ito'y paririto ako at magkakaroon si Sarah ng isang anak na lalaki, at hindi lamang gayon, kundi nang maipaglihinan ni Rebecca sa pamamagitan ng isa, ito nga'y ng ating ama na si Isaac, sapagkat ang mga anak nang hindi pa ipinanganganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. So mga kapatid, before we continue the verse, mga kapatid, ang kaligtasan po, it is God's calling. Kagaya ngayon, hindi ko alam kung sino po ang nanonood ng video pong ito. Pero alam nyo, hindi po lahat ng napadaan dito ay nanatili at nanood hanggang matapos ang video na ito o ang pangangaral na ito. Pero yung mga tinatawag ng Diyos, napasyal sila dito, nawili sila, natuwa sila, tinapos nila, sa susunod, manonood uli sila, matutuwa sila ng matutuwa, hanggang makita nila isang araw, sila pala'y iniligtas na ng ating Panginoon. So mga kapatid, ang kaligtasan po kay Jacob, si Jacob po ay tinawag, sapagkat siya po yung binhi, mga kapatid, na kumbaga po'y itinalaga ng Diyos para po sa isang layunin. Ano? O, tingnan natin, ano ba yung layunin na ito? Ay sinabi sa kanya, ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay inibig ko, datapat si Esau ay aking kinaputan. Mga kapatid, ano yung ibig sabihin po nito? Mga kapatid, hindi dahil inibig ng Diyos si Jacob, dahil si Jacob ay mabait o mabuting tao. Nais kong sabihin po sa inyo na ang pag-ibig ng Diyos po ay doon po lumalapat sa mga tao pong makasalanan, sa mga tao pong walang makitang mabuti, mga taong walang pag-asa. Samantalang si Esau, mga kapatid, gumagawa siya ng katwiran. Ang problema kay Esau, siya po yung taong gumagawa ng katwiran, pero pagka nagawan siya ng mali, nagagalit siya. So makikita po natin dito, mga kapatid, yung ugali po ng mga tunay na mananampalataya at mga tunay na di mananampalataya. Example, sabi ng Panginoong Hesus, mag-ibigan kayo, patawarin ninyo ang sa inyo'y nagkasala, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Mga kapatid, kung tunay kang anak ng Diyos, kaya mo nang gawin yan. Pero kung hindi ka pa anak ng Diyos, baka sabihin mo, lintik lang ang walang ganti. Mga kapatid, meron pong ipinakita pong ugali. Bagaman maraming ginawang kasalanan si Jacob, pero makikita po natin sa buhay niya na siya po ay isang mananampalataya at ang kanya pong katwiran, mga kapatid, ang kanyang katwiran ay nagmumula sa Diyos na nakilala po niya. So, makikita po natin dito, ituloy ko lang bago tayo pumunta doon, sa patunay na si Jacob po, bagaman masama, bagaman makasalanan, siya po ay naging matuwid sa harapan ng ating Diyos. Okay, sabi po dito, ano nga ang ating sasabihin? Mayroon baga kayang kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Bakit? Tama nga, sa pantaong pananaw, bakit mo iibigin yung masama? Pero alam niyo po, ginawa yun ng Diyos eh. Hindi po inibig ng Diyos yung mga matutuwid o yung mga tao po na sa kanilang sarili gumagawa sila ng katwiran. Ang iniibig po ng Diyos, alam niyo kung sino? Yung mga tao pong mabababa, yung mga tao pong nakikita yung kanilang kasalanan. No? At pagka nabasa niyo po ang New Testament, ay talagang makikita niyo na si Jesus Christ ay mas pinagtuunan niya ng pansin yung mga patutot, yung mga maniningil ng buwis,
yung pong mga tao po na kung saan po ay kumikilala ng kanila pong mga kasalanan. Hindi po yung nagtatago sa kanilang relihiyon. No? So, ako nga po ngayon, nakakaranas po ng pangbabas. Ano po? Through Facebook or through this online. Ang sabi po sa akin, lahat daw ng aking sinasabi, sa akin daw po tumatama. Samantalang hindi niya naman po kilala para sabihin po yung mga bagay na yon. Wala nga po siyang ebidensya na ako po'y gumagawa ng masama. No? Kahit po yung asawa ko na lagi ko pong kasama, ako'y makasalanan. Pero yung paggawa ng masama, hindi ko gawain yun. Pero may mga taong kahit hindi ka pa nakikita, hinatulan ka na. Ang matinding hatol po sa akin, alam nyo kung ano? Wala daw akong itinuturong mabuti sa akin daw pong mga tao sa simbahan. Lahat daw po ay puro kasamaan. So, yun po yung sinabi niya po sa akin. Gayunman, dahil tayo anak ng Diyos, hindi po dapat tayo magalit o gumanti ng masama. Kundi hayaan natin ang Diyos ang gumawa sa kanila pong mga buhay. No? Ako'y panatag sapagkat sabihin mo man yan ang sabihin, isang araw, yung katotohanan, siya yung tatayo. No? Kahit pa sabihin ako yung bulaan, pero alam kong ako'y nasa katotohanan. Sapagkat si Jesus, sinabi niya, siya yung katotohanan. Wala naman akong itinuturo, kundi si Jesus. Ano? So, kaya nga po tayo may Bible study po, nais kong sabihin sa inyo, gusto kong makita po ninyo, na sa buhay po ni Jacob, naroon po yung representation po ni Jesus Christ. So, punta na po tayo sa karakter ni Jacob. So, nakita natin sa buhay ni Jacob, siya po'y maraming failure, marami siyang kasalanan. Pero, pagdating po mga kapatid sa Genesis chapter 31, makikita natin yung katwiran niya na nagmumula sa Diyos. Tingnan niyo po Genesis chapter 31 verse 42. Tingnan niyo po. 31 verse 36 to 42. Genesis chapter 31 verse 36 to 42. At nag-init si Jacob at nakipagtalo kay Laban, at sumagot si Jacob at sinabi kay Laban, ano ang aking sinalangsang at ang aking kasalanan upang ako'y habulin mong may pag-iinit? Yamang inapuhap mo ang lahat ng aking kasangkapan, anong nasumpungan mong kasangkapan ng iyong bahay? Iligay mo rito sa harap ng aking mga kapatid, ng iyong mga kapatid, upang hatulan nila tayong dalawa. Ako'y natira sa iyo nitong 20 taon. Ang iyong mga babaeng tupa at ang iyong mga babaeng kambing ay hindi nawala ng kanilang mga anak. At ang mga tupang lalaki ng iyong kawan ay hindi ko kinain. Ang nilapan ng mga ganid ay hindi ko dinala sa iyo. Ako ang nagbata ng kawalan. Sa aking kamay mo hiningi, maging nananakaw sa araw o nananakaw sa gabi. Ganito nakaraan ako. Sa araw ay pinupugnaw ako ng init at ng lamig sa gabi, at ang pag-aantok ay tumataka sa aking mga mata. Nitong 20 taon ay natira ako sa iyong bahay. Pinaglingkuran kitang 14 na taon dahil sa iyong 2 anak, at 6 na taon dahil sa iyong kawan, at binago mo ang aking kaupahan na makasampu. Kung hindi akin ang Diyos ng aking ama, ang Diyos ni Abraham at ang katakutan ni Isaac, ay walang pagsalang palalayasin mo ako ngayong walang dala. Nakita ng Diyos ang aking kapigatian, ang kapaguran ng aking mga kamay, at sinaway kaniya kagabi. So mga kapatid, makikita po natin dito na ito pong si Laban ay may laban kay Jacob. May usap. Pag sinabing may usap, ay merong mga bintang na hindi po totoo. So, si Jacob po ay nakaranas po ng nararanasan din po natin. Mga kapatid, 2 bagay po yung pwede nating marinig sa ating kapwa. Totoo at hindi totoo. So, may mga tao pong magsasalita sa atin out of their own knowledge and wisdom. But, some people will say something to us because it is written in the book and in the Word of God. So mga kapatid, sa ating pong pagbabible studying ito, tayo po'y kinakausap ng Diyos individually. So pag ito ay salita ng Diyos, katotohanan po ito. Pero kung ito po ay tulad lamang ni Laban, na puro lamang po accusation,
hindi po yun matuwid sa harapan ng Panginoon. At makikita po natin mga kapatid, na ito pong si Jacob ay nagtiis. No? Si Jacob po ay nagre-represent po mga kapatid kay Jesus Christ, mga kapatid. So, of course, si Jacob po, hindi nung siya'y masama, nire-represent niya doon si Jesus Christ. Nung siya po ay binago na ng Diyos, yung moment na siya po ay nagkaroon ng tinatawag na transformation o nandun na po yung pagsama ng Diyos sa kanya pong buhay. Mga kapatid, hanggat hindi natin kasama ang Diyos sa ating buhay, patuloy tayong gagawa ng kasamaan, gagawa tayo ng kamalian. Kagaya din po ni Jacob. Pero, naranasan po ni Jacob na siya po ay patawarin ng Diyos at siya po ay nagkaroon muli ng magandang relasyon sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, ito pong sinabi ni Jacob ay pagpapakita po ng katwiran. At ang maganda po, katwiran po na nagmumula sa ating Diyos. Alam nyo ho, pagka po katwiran ng Diyos ang ating pong ipinaglaban, dapat matapang din po tayong kagaya ni Jacob. Hindi po dapat tayo yung parang api o parang talunan. No. Dapat, pagsalita ng Diyos yan, dapat malakas ang loob natin. Bakit? Dahil walang salita ng Diyos na hindi po mangyayari. Everything written in the Bible, it will happen. No? So mga kapatid, yung katwiran po ni Jacob, that is the righteousness of God. Ano? So, mga kapatid, ang magliligtas po sa atin, hindi yung katwiran mo, hindi yung akin. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 30, ngunit sa ating na kay Kristo, siya ang ating katubusan, siya ang ating kabanalan, siya ang ating katwiran. Mga kapatid, si Kristo po ang nire-represent po ni Jacob sa panahong ito. So mga kapatid, punta po ako doon sa maliwanag na kwento po sa buhay po ni Jacob. Ano ho? Na dito po tayo magtatapos. Let's go back to Genesis chapter 32, yung atin pong binasa. So mga kapatid, ito po yung nakikita ko po sa buhay po ni Jacob na siya po ay isa pong mananampalataya ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, huwag mo nang sabihin Kristiyano ka kung ayaw mo din namang gawin yung kanyang kalooban. Tulad ng pagbabasa ng Biblia, tulad ng pagsisimba, tulad ng pananalangin, pag-attend ng prayer meeting, pag-aakay ng kaluluwa, pagpo-post sa Facebook ng mga word of God. Kung hindi mo yan kayang gawin, huwag mo nang sabihin na ikaw ay anak ng Diyos. Sapagkat ang tunay na anak ng Diyos, lalabas at lalabas kung sino yung anak ng Diyos na yon, mga kapatid. At iilaw, kung siya man po ay anak ng Diyos, sabi ng Diyos, wala pong ilaw sa ibabaw ng mundo na hindi po magliliwanag ang kanya pong ilaw. Makikita po yan at makikita. Pero kung nakikita sa iyo ng tao ay bisyo, ang nakikita sa iyo ng tao ay galit, ang nakikita sa iyo ng tao ay pagmumura, hindi pagpapatawad, kalayawan, inggit, selos, yabang, lahat ng gawain ng mundo, yan ang nakikita sa iyong Facebook. Mga kapatid, wala kang karapatang sabihin na ikaw ay anak ng Diyos. Sapagkat si Jacob po, bagaman siya'y makasalanan, nagkaroon siya ng relasyon sa ating Panginoon. At ito na nga po, basahin ko po sa inyo. Mababasa po natin sa verse 24, at naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. Mga kapatid, ito pong lalaki na tinutukoy dito, ito po ay angel of God. Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, na ito na mismo pong representation ng Diyos. Ano ibig sabihin? Si Jacob po, yung kaharap niya po mismo, Diyos po ang kanyang kaharap dito sa tagpong ito. Eh bakit sabi mo, pastor, ay anghel? So mga kapatid, ang Diyos po kasi ay pwedeng magmukhang anghel. Ang Diyos po ay pwede po siya nga po ay nagkatawang tao eh. Ayun pa kayang magkatawang anghel. Siya po hindi niya kayang gawin, siya po ay magmukhang anghel. So, mga kapatid, to tell you the truth, ito po ay pakikipagbuno
ni Jacob sa ating Diyos. In a way, na hindi po para patumbahin ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi po dito, hindi niya po bitawan ito pong lalaking ito hanggat hindi po siya binabasbasan. So sabi po nung lalaki, ako bitawan mo na, abay, magbubukang liwayway na, ako hindi mo pa binibitawan. So sabi po ngayon nitong si Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan, hanggat hindi mo ibinibigay sa akin ang iyong blessing. So mga kapatid, sabi po nung anghel sa kwento, ano ba pangalan mo? Ang pangalan ko'y Jacob. Alam niyo, ibig sabihin po nung Jacob, indirectly, sinabi po ni Jacob, ako'y taong makasalanan, ako'y taong marumi, ako'y taong ganito. Maaari bang ako'y yung pagpalain? Alam niyo mga kapatid, this is an application of a Christian life who struggle with God in prayer. So mga kapatid, napakalaki po ng katwiran ng Diyos para tayo po ay manalangin sa Kanya. Katwiran ng Diyos na tayo po ay laging manalangin sa Kanya. So mga kapatid, si Jacob po ay representation po ni Jesus Christ nung siya po ay bago mamatay sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay, makikita nyo po doon na siya po ay nanalangin na ang kanya pong mga pawis ay para pong patak ng dugo sa kanya pong hinagpis, sa kanya pong tindi ng laban, sa kanya pong laman, mga kapatid. He struggled with prayer, mga kapatid. At makikita po natin dito na ito pong si Jacob, this is the prophecy of the Lord Jesus Christ who struggled nung siya po ay bago mamatay sa krus ng Kalbaryo. In which, the greatest battle na kung saan po ay ginawa sa mundo pong ito is the battle with sin. Na kung saan po, kinakailangan pa pong tumigis ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo para lamang po magtagumpay tayo sa lalang at sa pangaalipin po ng dyablo. Kaya nga po, ang sino man pong na kay Kristo po, hindi na po siya alipin ng kasalanan. Yes, nagkakasala po tayo, sino ba namang hindi? Pero ito ang sasabihin ko po, simula nang nakilala natin ang Panginoong Hesus, nakilala po natin na walang ibang paraan, walang ibang solusyon para yung ating karumihan na nasa atin pong mga kaluluwa ay malinis. Spiritually po, nais ng Diyos na yung kanyang dugo na tumigi sa krus ng Kalbaryo, yung bunga po ng hampas, bunga po ng haplit, bunga po ng koronang tinik na inilagay sa kanyang ulo, bunga po ng pako na ipinako sa kanyang kamay at mga paa. Mga kapatid, yung dugo na tumigis doon, yun lamang po ang kayang makapaglinis ng ating pong mga kasalanan. So sa gabi pong ito, nais ko pong sabihin po sa inyo na si Jacob po ay isa pong mananampalataya. Alam niyo kung bakit? Kung nakapagbasa na po kayo ng Biblia, wala pong ibang bukang bibig ang Panginoon, kundi po ang kanya pong bayang Israel. Pag binasa niyo po ang Biblia po, wala pa po si Jacob, ay naroon na po yung propesiya po na magkakaroon po ng isa pong bansa na kung saan po, mga kapatid, ay ipapangalan po dito po sa ating pong karakter na si Jacob. Basahin po natin. Verse 28 ng chapter 32. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan. Mga kapatid, dito po sa tagpong ito, sinabi ng Diyos, simula ngayon, hindi ka natatawaging mandaraya, hindi ka natatawaging tuso, hindi ka natatawaging masamang tao. Simula ngayon, ikaw ay tatawaging Israel. Na ang ibig sabihin ay prinsipe ng Diyos. The meaning of the name Israel is the Prince of God. So mga kapatid, pag binasa niyo po ang Biblia, yung pag-ibig, yung covenant, yung pong promise ng Diyos ay ibinigay niya po
sa kanya pong bayang Israel. Mga kapatid, paano po tayong mga taga-Pilipinas? Mga kapatid, kaya nga po ang sabi po ng Efeso, yung pong taga-ibang bayan po ay inalis yung pader sa atin. At sa pamamagitan po ng biyaya, tayo po mga hintil po ay hindi na po iba sa mga Israelita. Pag ikaw ay naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, tandaan mo, sabi ng Panginoon, ang kaligtasan ay hindi lamang sa mga taga-Israel, kundi para din sa mga hintil. Mga kapatid, tayo po yung mga Gentiles, tayo po yung mga hintil, tayo po yung mga taong hindi kasama sa bayan ng Diyos. Pero ngayon, we are called the spiritual Israelites. So mga kapatid, sa atin pong pag-aaral na ito, sa loob po ng 45 minutes, nawa po ay inyo pong naunawaan ang ating pong pinag-usapan. Si Jacob po ay isang masamang tao, pero siya po, sa kanya pong passion, sa kanya pong righteousness, mga kapatid, makikita po natin yung habag ng Diyos sa kanyang buhay. At tatandaan po natin, hindi natin kayang magbago sa ating sarili. Kung sa ating sarili din lamang tayo magtitiwala, babalik at babalik tayo sa ating pong sariling kasamaan at kalayawan. But remember this word, if you believe in Jesus Christ to be your Savior and your Lord, remember this word, bago ka nang nilalang. Ikaw ay tao na kung saan kaya mo nang magtagumpay sa lalang ng kaaway. Sa gabi pong ito, sa lahat ng nanood at manonood pa ng Bible study na ito, nawa po kayo po'y pinagpala at sa kaunting bagay po, sa tulong ng inyong lingkod, ay kayo po ay may natutunan sa gabi pong ito. Maraming salamat po, tayo po'y manalangin bago po tayo magpaalam. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa buhay po ni Jacob. Kaya nga po sinabi po ni Jacob, hindi ako karapat-dapat sa pinakamaliit na biyaya at habag na ibinigay mo sa akin. Panginoon, yun po yung malaking ebidensya na si Jacob po ay naligtas. Panginoon, sa lahat ng nakapakinig nito ngayon, nawa ay makonsider namin ang aming mga sarili na kami po ay makasalanan at basura sa iyo pong harapan. Na yun naman talaga po ang totoo. Huwag po kami magtago sa aming relihiyon. Huwag po kami magtago sa aming ginagawang mga mabuti. Sapagat ang aming mga gawa sa iyong harapan, without your righteousness, without Christ in our lives, lahat ng yun ay para pong basahang marumi sa iyo pong harapan. Kaya po ngayong gabi, ang katwiran po ng Panginoong Hesukristo ang mapa sa amin. Siya po ang aming maging tagapagligtas. Siya po ang aming maging daan para kami po at ikaw o Diyos ay magkatagpong muli at magkaroon po ng maayos na relasyon. Maraming salamat po sa gabi pong ito. Ikaw ay aming pinupuri, pinapasalamatan. Ang lahat ng aming dalangin o Diyos, hinihingi po ang lahat. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen at amen. So, mga kapatid sa Panginoon, see you tomorrow po. Bukas po ay pag-uusapan po natin sa ganap na ikapito ng gabi ay ang kwento po ng pagliligtas ng Diyos sa buhay po ng anak po ni Jacob na si Jose. So, see you tomorrow and God bless you all. Maraming salamat po.